Okay, makakaupo na po tayo. Tayo po'y dadako na sa ating pag-aaral dito sa 1689 London Baptist Confessions of Faith at atin pong pinag-aaralan ang iba't ibang mga paksa na mahahalagang paksa na siyang dapat nating maintindihan at tayuan bilang isang mananampalataya at bilang isang iglesia. At sinusuri naman natin ito sa liwanag ng kanyang salita. Tandaan natin na ang 1689 London Baptist Confession of Faith, hindi siya Bible, hindi siya pantay ng Biblia. Ngunit kung ang itinuturo nito ay galing at hinalaw sa salita ng Diyos, ito ay dapat nating tingnan, unawain at tanggapin. No? So, yun ang isang bagay. Kaya mahalaga na as we understand this confessions of faith, this written document, this old document, that was written 17th century nung 17th century, ito po ay dapat tingnan din natin na sa liwanag ng kanyang salita. Ang ibig sabihin, hindi tayo basta tatanggapin natin at yayakapin natin dahil ito ay nasa 1689, kundi tinatanggap natin ito dahil ito ay umaayon sa kanyang salita. Kung hindi ito umaayon sa salita ng Diyos, of course, we all have the right to not to agree or not to follow it. So, last time ay tiningnan natin yung paksa na The Law of God. At ito'y pinangunahan tayo ni Louis. Yan ay nasa chapter 19 ng 1689 London Baptist Confessions of Faith. At napakaganda ng paksa na yon sapagkat pinapakita roon ang kahalagahan ng batas ng Diyos. At matatandaan na may mga nagtanong kung yung sinabi ba ni Pablo, pag ginagamit ba niya yung salitang law, ano bang nasa isip ni Paul? Ang nasa isip ba ni Paul ay yung moral law, yung civil law, o yung ceremonial law? Ang sagot ko nga ay batay sa context, sapagkat makikita natin, kaya may wisdom ang mga teologo na kanilang dinivide yung law sa Old Testament sa tatlong bahagi, yung moral, ceremonial, at saka sa civil, sapagkat nakita nila when Paul and even other New Testament writers use the law, they use it not as a one body, one body of truth. Sometimes one body of truth, sometimes ang kukunin niya yung ceremonial or civil, or sometimes yung moral law. So, I believe that there is wisdom why the theologians of the past was able to divide that law. At yung ceremonial at saka yung civil law, ito po ay expression ng moral law. Na parang in-expand niya that will tawag nito, that will apply doon sa bayan ng Israel. No? So lahat ng mga nakalagay sa civil law, sa ceremonial law, is just but an expression or expansion of the moral law, no? That will fit to the nation Israel. And when Jesus Christ came, lahat ng yun tapos na. No? Yun ay hindi na ina-apply sapagkat ang bayan ng Diyos ay hindi na ang bayan ng Israel, kundi ang bagong Israel, yan ay ang iglesia na masusumpungan hindi sa isang lugar lamang ng isang ng mundo, hindi sa Middle East, kundi ito'y masusumpungan sa lahat ng dako ng ating mundo, na kung saan nandoon ang mga tao ng Diyos ay nagkakatipon o ang mga mananampalataya ay naroroon. Isang universal body of Christ, isang iglesia na tinatawag din ni Apostol Pablo na bagong Israel, the new Israel of God. And therefore, yun ay hindi na applicable, but yung pinanggalingan, yung pinagbukuhanan kung paano nag-expand itong civil at saka moral at ceremonial law, which is the civil and ceremonial law, which is the moral law, will remain, as binding to us, not for the issue of salvation, but for the issue of Christian living. So ang moral law ay mananatiling batayan at pamantayan ng ating pamumuhay Kristiyano, at ng ating pagsamba sa Diyos, ng ating pagkikipagkapwa-tao, at ng ating pong
pamumuhay hindi lamang bilang isang individual na mananampalataya, kundi bilang isang iglesia. Okay? So, now let's go now to chapter 20, and ito merong apat na paragraph. So, intentionally, pwede ko siyang ituro ngayon yung apat na paragraphs, pero dinivide ko para to give time doon sa susunod na magtuturo sa atin na mga pag-aralan niya yung susunod na chapters, the liberty of conscience or Christian liberty, na medyo mahirap din ng konti. So, dinivide ko ito para magkaroon para may time din yung susunod na magtuturo sa atin. So, pag-aralan lang natin ngayon paragraph 1 and 2 and then 3 and 4 sa susunod na Sunday. So, ang pamagat nito ay of the gospel and the extent of grace. Of the gospel and the extent of grace. Now, before we look at the confession itself, let me inform you that this chapter, medyo nauubo ako na, may sumasabit lang. Yan. Itong chapter na ito ay hindi nyo makikita sa Westminster Confessions of Faith. Now, ba't ko binanggit yan? Salamat, Deacon. Nakalimutan ko na meron nga pala akong supply ng tubig, kaya ko binanggit ito kasi as we always emphasize yung 1689 London Baptist Confession of Faith ay verbatimly kinopya sa Westminster Confessions of Faith, 1648. Now, remember, in history, gusto ko lang balikan lang, mas nauna ang mga Baptist na gumawa ng Confessions of Faith kaysa sa mga Presbyterian. 1644 ay gumawa na ng Confessions of Faith ang mga Baptist. Ang tawag doon ay the First London Baptist Confessions of Faith. 1648 ay ang mga Presbyterian. No? At 1657, muling gumawa ng Confessions of Faith, parang in-expand din ng mga Reformed people, Reformed Baptists, yung Confessions of Faith nila, sapagkat nakita nila medyo kulang at hindi masyadong marami yung mga issue na tinalakay sa 1644 Confessions of Faith. At ang ginawa nila, kinopya nila yung 1648 Westminster Confession of Faith ng mga Presbyterian noong 1657. No? Kinopya nila verbatimly. Pero nag-iba sila pagdating sa issue ng baptism at saka sa issue ng church government. Sapagkat hindi sila naniniwala sa tinatawag na synod government o yung tinatawag na presbytery, no? Kundi ang bawat church ay independent at may autonomy. At hindi rin naniniwala sa infant baptism, no? Pero mapapansin niyo na bakit ginagamit natin ay 1689 sapagkat na-publish yung 1657 noong 1689. Dahil merong persecutions, may kaguluhan ng araw sa Inglaterra na hindi mailalathala yan. So noong 1689 na nagkaroon na ng freedom, no, ay nailathala na kaya tinatawag siyang 1689. So nakapunta ako sa isang church na tatandaan ko sa England na itinayo noong 1689. Nakita ko kasi nakalagay mismo doon sa kanilang building. Founded in 1689. Tinanong ko yung pastor nila doon. Sabi niya, ito bang 1689 na kaya ito may kinalaman sa 1689 London Baptist? Sabi niya, wala. Nagkataon lang daw na yun daw ay naitayo nung panahon na yun. Pero wala daw kinalaman. Pero ang punto ko lang, 1689 kasi na-publish yun. Kaya tinatawag siya 1689. Ngayon, itong chapter 20, hindi nyo makikita ito sa Westminster Confessions of Faith. No? You cannot find that in the Westminster Confession of Faith. At ito ay inadapt. So dito makikita natin na ang mga primers ng 1689 London Baptist Confession of Faith ay mayroong mga kinuhanan sila pa na iba pang mga
mga documents, hindi lang yung Westminster, sa tingin nila na merong kulang. Kung may kulang doon sa Westminster, may kinuha sila na iba pang document. Ano yun ang tinatawag na Savoy Declarations. Yung Savoy Declaration noong 1658. Itong mga sumulat ng Savoy Declaration, mga history ito, no? Kaya boring ito sa inyo siguro. Alam mo naman, sabi ng iba, pagka daw history, boring. Pero ako kasi hindi ako masyadong naboboring sa history. Pero gusto ko lang maintindihan ninyo yung takbo ng mga pangyayari. Yung noong 1658, no? Merong ilan sa mga sumulat ng Westminster Confession of Faith na isa doon na isang Puritan, ang pangalan ay si Thomas Goodwin, at kasama na John Owen. Si John Owen hindi siya sumulat ng hindi siya kasama sa Westminster. Si John Owen, tinatawag na isa sa pinakamahusay na theologian na nabuhay na isang Puritan, at meron siyang 16 volumes, no? Meron siyang 16 volumes na mga naisulat ng tinatawag na Works of John Owen, at yung isang volume doon ay hindi ko pa nga halos matapos basahin. sobrang bigat, no? Sobrang bigat no. Pero isa sa pinakamagandang volume ay yung tinatawag na The Mortifications of Sin. Isa sa one of the best volume ni John Owen. If you have a chance to read that, no? Napakaganda, no? At itong si John Owen at saka si Thomas Goodwin, kasama ng ilan sa mga mahuhusay na teologo ng panahon na yun, galing sa Oxford, galing sa Cambridge, ay nag-form ng isang pagsasama-sama sa lugar ng Savoy. Yung Savoy, lugar yan sa London. At most particularly, sa Savoy Hospital. Hospital yun, yung Savoy. Doon sila nagtipon at formulate nila yung Savoy Declaration. At doon sa Savoy Declaration, bakit sila naggumawa ng ganon? Sapagkat mayroong mga kung tawagin ay Paedobaptist. Pag sinabi natin Paedobaptist, naniniwala sa infant baptism, na hindi naman sumasang-ayon doon sa tinatawag nating presbytery. Sa tingin nila, ang churches ay dapat may autonomy. Kaya mayroong tinatawag na mga congregationalist. Matatandaan ninyo, mayroong nag-preach sa atin dito, si Dr. Ian Densham, no? Siya isang congregationalist, no? Hindi siya Presbyterian Westminster congregationalist. Naniniwala pa rin siya sa infant baptism, no? Yun pa rin ang kanyang covenant. Pero pagdating sa church setting, naniniwala siya na mayroong autonomy ang churches. Kaya nagkaroon ng Savoy Declaration because they believe that Westminster err on that aspect, no, sa tingin nila. So gumawa sila ng Savoy Declaration at dinagdag nila itong usapin na may kinalaman sa gospel and the extent of grace. At dito kinuha ng mga primers ng 1689 ang chapter 20. Okay? So yan ang pwede nating sabihing background nitong ating pong tinatalakay. Ngayon, bakit wala ito sa Westminster, pero naroon yan sa Savoy, at ngayon nandito rin yan sa 1689, sapagkat noong panahon noong 1658, no, siguro something like 1650s hanggang 1658, hanggang kumakalat na noon yung Arminianism at saka yung tinatawag na Socianism. Yung Socianism, of course, alam na natin yung Arminian theology na pinakalat ni Arminius. Pero yung Socianism, ito ay isang doktrina na pinormulate ng magtiyo na Italiano na si Lelio at Fausto Susini, no? Na ang kanilang paniwala ay they reject the Trinity and the deity of Christ. Sabi nila, hindi sila naniniwala sa Trinity, hindi rin tama yung deity of Christ. At naniniwala sila na si Kristo, that Christ bore the sins of His people only in the sense that His sacrifice incited others to abandon their personal sins. So, ibig sabihin,
Jesus Christ is not actually the ultimate redeemer of the believers. Jesus Christ set a good example of sacrifice that will incite, no, na mag-motivate doon sa iba na talikuran ng kanilang kasalanan sapagkat merong namatay na katulad ni Kristo sa mga makasalanan. Imagine mo si Kristo yung namatay na walang kasalanan, kaya dapat talikuran natin ang ating kasalanan. So lumalabas na hindi talaga direkta yung kapangyarihan nung kamatayan ni Kristo sa mga mananampalataya, kundi siya ay inspirasyon. Para bang mga Buddhist, di ba? Mga Buddhist, ganun eh. Na si Buddha, siya ay inspiration nila pagdating sa meditation. No? Hindi naman tagapagligtas si Buddha para sa kanila, kundi siya yung nagbibigay ng inspiration sa kanila para magkaroon ng life of the meditative life, no? So something like that. Kaya nga, dahil doon, ay nakita yung pangangailangan na idagdag itong issue ng Ebanghelyo at yung extent ng gospel sa mga tao para bigyang diin ang katotohanan na walang ibang kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ng ginawa ni Kristo. Okay? So, yan ang dahilan nun. So, these chapters is not so much with the gospel per se, but with the necessity to spread out to nations. So, the question that this chapter answered to us are, how has it come to pass that we have been forgiven of our sins and granted pardon and acceptance with God? Yan ang sinasagot. Paano nangyari na tayo napatawad sa kasalanan at tayo ay nabigyan ng pardon at tinanggap ng Diyos? Of course, alam na natin ang sagot. Ang sagot ay sa pamamagitan ng electing love ng Panginoong Diyos na nagmanifest sa person and work of Christ. At na-appropriate natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, sa kay Kristo Jesus. At yung isa pang tanong ay, how did we come to learn of it? Paano natin nalaman ito? Paano natin naintindihan ito? Ang sagot dyan ay sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Pagbabahagi ng Ebanghelyo. So, yun ang natatanging sagot. So, hindi tayo nakakilala sa Diyos dahil na nag-iinip tayo isang gabi at sabi, ngayon, Christian ka na. No? Or, di ba, maraming ganun eh, na nagsabi. Pero nakilala mo si Kristo dahil may napakinggan ka patungkol sa Kanya. May nabasa ka patungkol sa Kanya. Okay? So, hanggat hindi dumarating sa iyo ang ganong klase ng experience, ang kaligtasan ay hindi pwedeng mangyari na maranasan mo. Okay? So now, let's go to the paragraph 1. So paragraph 1 says, ang mga tipan ng mga gawa ay nilabag ng kasalanan ng mga tao at hindi nakapagbigay buhay. Ikinalugod ng Diyos na ipangako si Kristo na binhi ng babae at sa pamamagitan niya ay tatawagin ang mga hinirang at bubuhayin ang pananampalataya. Bubuhayin ang pananampalataya at pagsisisi sa kanilang puso. Sa pangakong ito, ang pinakadiwa ng Ebanghelyo ay nahayag bilang mabisang paraan ng panunumbalik at pagliligtas ng mga makasalanan. So yan yung paragraph 1. Now, tingnan natin ito ng mabilis lang. At unang-una, dito sa paragraph 1, makikita natin ay the first revelation of the gospel. The first revelation of the gospel. Ang unang pagpapahayag ng Ebanghelyo. At ang unang pagpapahayag ng Ebanghelyo is set in the context of sin. It is set in the context of sin. So Adam's fall is referred to as what? The breaking of the covenant of works by sin. So, yung si Adan ay nagkasala, nag-disobey sa Diyos,
Hindi lang siya nag-disobey sa utos, kundi kanyang sinira ang isang tipanan. Ang tinatawag na tipanan ng gawa, covenant of works. Ang punto, si Adan ay tumatayo sa harapan ng Diyos on the basis of works. Bitin ko, si Adan ay tumatayo sa harapan ng Diyos on the basis of works. Obedience would produce life, but disobedience will violate the covenant and would make it unprofitable for life. So, yung nangyari, mayroong violation sa covenant. The violated covenant could not be restored by Adam. Kaya nga yung buhay na pinangako ng pagsunod ni Adan ay imposibleng ma-achieve ng sino man. Kung ang pamamaraan ay manggagaling sa tao, kung manggagaling sa atin o sa sino mang tao na nabuhay sa mundo. Ano? Now, life of course does not simply mean discontinued existence, but refers to blessed life and immortality with God. So pag sinabi nating life dito, ay hindi ito tumutukoy lang doon sa pagputol ng ating pang-iral. Hindi yun. Kundi, hindi naman namamatay ang tao. Hindi naman talaga kung tutuusin, hindi naman nawawala pala. No? Hindi naman nawawala ang tao. Pag namatay tayo, di ba, humihiwalay lang yung ating kaluluwa sa ating katawan. Pero hindi tayo nawawala. Hindi nag-extinct. No? Hindi na-annihilate. No? Hindi nawawala ang ating pag-iral. Nandiyan pa rin tayo nasa ibang dimension. Ngunit, noong si Adan ay nagkasala, namatay siya in a sense that nasira, nahiwalay siya sa Diyos. Nagkaroon ng alienation sa Diyos at yung immortality ng kanyang pagkatao ay nawala kasi namamatay na. Ang kanyang physical na katawan. So we are not created to die. Actually, we are created to live. No? But when sin entered into the sin, no, death comes and people die. So it started with Adam. So we are lost in sin, no? And if one will be restored into the fellowship with God, the initiative must come from God alone. Ang gagawa ng pamamaraan na yung Diyos din mismo. So ayun, it is set in the context of sin. Now secondly, the initial promise of the gospel is sin in Genesis chapter 3 verse 15. The first announcement of the good news to sinful men comes immediately after Adam fell into sin. Kaya nga tinatawag natin the first revelation of the gospel. Diba? Genesis chapter 3 verse 15. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, the woman's seed, yung binhi ng babae rito, ay tumutukoy kay Kristo, no? And the elect people of God. The bond between God and man has been broken, nasira, and napalitan ng tinatawag na enmity o paglalaban, pag-aaway. So, merong pag-aaway sa pagitan ng Diyos, no? The enmity with God can only be taken away. May pag-aaway sa pagitan ng Diyos at ng kaaway ng Diyos, si Satanas, at ng kanilang mga binhi, no? At ang paraan lamang para matapos at matalo, no, yung kalaban ng Diyos ay dumating yung isang singular seed, yung iisang binhi na siyang dudurog sa ulo ng ahas. No? However, sabi rito, yung serpent, yung ahas daw, is said to bruise the seed's heel. Yung sakong naman ng singular seed, na walang iba kundi si Christ, susugatan naman yung kanyang sakong. Ibig sabihin, mayroon talagang paglalaban na mangyayari. No? May fight. At yung fight na yan magiging costly.
At it will take the life of the seed. And that's the Lord Jesus Christ, the Redeemer. But Jesus Christ rose from the dead after 3 days to declare victory over Satan. And that's why, sabi rito, the head of the serpent was crushed. So, that's the initial promise of the gospel. So, yun ang pangako noon pa. No? Yun, immediately, mahulog si Adan at saka si Eva sa kasalanan. Ni-reveal kaagad yun. Mayroon na kaagad na gospel. Kaya nga, sinasabi natin na ang kaligtasan sa lumang tipan ng mga tao ay hindi sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa o hindi sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa batas ng Diyos, sapagkat hindi nila masusunod ang batas ng Diyos sa kanilang sariling pamamaraan. Dahil sila ay makasalanan na. At the relationship cannot be restored, no? And it is impossible to be restored within the capacity of man. But it can only be restored by God Himself. And God will restore it through the singular seed. Walang iba kundi si Jesus Christ. And that revelation ng patungkol sa isang seed na yan na mamamatay, ngunit mabubuhay muli, ay ni-reveal na immediately after the fall. And therefore, noon pa, mayroon ng gospel na naririnig, na ipakakalat. Hindi lang natin alam kung paano nangyayari ang detalye, no? Pero ito'y naririnig at ipapakalat. Pero isang bagay ang tiyak, na naging costly para sa singular seed ang kanyang tagumpay. Hindi siya nagtagumpay basta lang. Nakipaglaban siya, nasugatan siya, nagsakripisyo siya, namatay siya, ngunit nabuhay siya maguli at siya ay nagtagumpay para sa atin. And we believe, brethren, on the so-called sufficiency of the gospel promise. The sufficiency of the gospel promise. Alam natin, doon sa Genesis 3:15, the first gospel revelation does not contain the detail. Hindi naman nakikita doon yung detail. Salamat sa Diyos sapagkat alam na natin yung detail ng gospel, no? Pag tinanong ka ano ang gospel, na-define mo, no? Na ipaliliwanag mo. O minsan, hindi mo na ipaliwanag, naiintindihan mo sa sarili mo. No? So dapat ang isang mananampalataya, naiintindihan niya yung ebanghelyo. At pag tinanong ka, dapat alam mo kung paano ito sagutin. Pero alam natin na nasasagot natin ito ngayon dahil kumpleto na yung revelation sa atin. Kumpleto na yung kapahayagan sa atin. Samantalang sa kanila noon, hindi pa yan ganoon ka kumpleto. O naniniwala tayo ron na wala pa yung detail. Yet, the revelation was sufficient to bring salvation to all who believe. No? The confession makes clear that there was enough revealed in this promise for those who sin from Adam's time onward to lay hold of, to believe, and to be saved from their sins. So, nandoon na sa Genesis chapter 3 verse 15 ang mga mahahalagang summary na dapat maintindihan ng isang makasalanan para siya'y manampalataya sa darating na tagapagligtas. Okay? So, katulad ng sabi ko, napaka-fruitless to speculate paano naging naintindihan nyo nila, no? Pero one thing is clear, they could see that salvation would only come by grace from God alone through the promised seed. So what's the point? The point is, the only way any sinner has ever been saved from Adam until now is through faith in God's Messiah. Sabi yan sa Galatians chapter 4 verses 4 to 5, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, ayun na, born of the woman, the seed of the woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Okay? So, that's
the paragraph 1. Now let's go to the paragraph 2. Dito tayo magtatapos. Ang pangako ni Kristo at kaligtasan sa pamamagitan niya ay nahayag sa mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos lamang. Hindi ang mga gawa ng paglikha at probidensya sa liwanag ng kalikasan, ni sa pangkalawakan o malahabong paraan man ang nahahayag kay Kristo at sa kanyang biyaya sa mga tao. Ang mga taong walang pagpapahayag ni Kristo sa pamamagitan ng pangako ay lalong hindi maaari sa kanilang sariling paraan na magkakaroon ng nakaliligtas na pananampalataya o pagsisisi. Okay. So dito, mga kapatid, ay hindi lamang nakita natin yung first, the revelation of the first gospel, kundi we have here the revealed written word and the gospel. The revealed written word and the gospel. So, unang-una, gustong sabihin sa atin that general revelation cannot proclaim the gospel. So, ano ba yung general revelation? So, ano ba yung general revelations? Di ko na alam. Yung nilikha ng Diyos. Yung kalikasan, yung sangnilikha, yan yung general revelation. Now, itong general revelation ba ay sapat para maintindihan natin na mayroong isang Diyos na umiiral? Sapat. Diba? The heavens, sabi ng Bible, declares the glory of God. So, ang isang tao na titingin sa kalikasan, titingin sa sanglilikha, ay hindi niya maitatanggi ang katotohanan merong lumikha. Merong Diyos. No? Nakalimutan ko lang, meron ako nabasa parang 2 weeks ago patungkol sa isang scientist na he was formerly atheist siya. And then when he studied yung creation, pinag-aralan niya yung movement ng mga planets, no, tinignan niya yung mga ito. Then he realized na meron talagang lumikha ng lahat ng ito. Merong Diyos. So sapat ang sanglilikha para sabihin sa atin na merong Diyos. Merong Diyos na umiiral, merong Diyos na dapat paniwalaan, merong Diyos na dapat sambahin, merong Diyos na dapat paglingkuran at kilalanin. Okay? However, general revelation is not sufficient for us to know, understand salvations. No? The general revelation declared the power and majesty of God, but not the God that saves through a Savior and a Redeemer. So, creation, yung providence, yung light of nature, man's ability to discover the truth are all inadequate to show forth Christ and His grace. So, hindi tayo naniniwala. Merong isang katuruan na itong mga 80s yata ay kumalat, no? Hindi ito pero hindi na masyadong naituturo ngayon. Tinatawag na the anonymous Christians. The anonymous Christians, isang paniniwala na pwede kang talagang maligtas kahit hindi mo narinig ang ebanghelyo, basta naging sincere ka lang doon sa pinaniniwalaan mo. Ibig sabihin, you're so sincere with what you believe and you live according to it, then God might consider you as one of His people. So, ang tawag doon ay the anonymous Christian. Hindi tayo naniniwala dyan. Ay naniniwala na ang isang tao na hindi niya napakinggan ng ebanghelyo, hindi niya narinig ito, ay pwede siyang iligtas ng Panginoon. Nakakailangan niyang marinig. Nakakailangan niyang mapakinggan. Hindi tayo naniniwala na ang isang taong titingin sa kagandahan ng sangnilikha ay pwede na niyang maintindihan kung sino si Kristo at ano ang kaligtasan. Hindi tayo naniniwala ron sapagkat iyon ay hindi sapat para maintindihan ng tao ang kaligtasan. Natural revelation cannot in any fashion provide faith and repentance unto salvation. Man can understand the light of nature and the fact that there is a creator, but
most of the time, he will end up in idolatry. No? Dahil nga sa hindi niya naiintindihan kung sino ang tagapagligtas kapag tinitingnan niya ang sangnilikha. No? At tinitingnan niya ang kagandahan ng lahat ng ito. Ang tendency ay sumamba siya ron. Yan ang nangyari sa mga pagano, hindi ba? Kaya may mga sumasamba sa araw. May sumasamba sa bituin. May mga sumasamba sa maraming bagay. Meron nga sumasamba sa ilog. Di ba? Sa India. Merong mga ilog na tinatawag na sacred river. No? At sila'y naglumulubog doon para to experience divinity. The divinity of the river. No, something like that. Minsan natatawa tayo. Pero totoo ito. At maaaring kung hindi natin narinig ang ebanghelyo, ganun din tayo tulad nila. No? Na sumasamba sa mga bagay na yan. So, kita nyo, there is the necessity for a person to know the Savior so everything will be clear. No? Kasi kung hindi sapat ang lahat ng yan. Kaya nga, pansinin niyo Romans chapter 1, verses 19 to 23. Sabi dito, for what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, has been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for the images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. So sabi dito, sapat na daw yung general revelation para makilala nila ang Diyos at totoo. Pero ano nangyari? Yung general revelation, yung pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha ay nauwi sa pagsamba ng mga tao sa nilikha at hindi sa lumikha. Kaya pagka hindi mo naintindihan yung gospel, yan ang tendency, magiging idolatrous ka. Sasamba ka sa mga nilikha kesa sa lumikha. So, special revelation is the only way to encounter the gospel. And what is the special revelation that we're talking? The sola scriptura, the Bible. Sola scriptura is something emphasized in this regard. Men will not be saved unless they come into contact with the gospel revealed in Scripture. 1 Corinthians 1, 21 to 24 says, for since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom. Ayan, di ba? It pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and folly to the Gentiles. But to those who are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. So, you see here, brethren? No? Yung mga Griego, dyan sa kanila yung mga nanggaling, yung mga matatalinong tao. They demand wisdom. Di ba? They think that they can experience sufficiency, contentment, and perhaps salvation by knowing many things, by understanding many things, by being wise. The Jews demand for signs. What are the signs? Kailangan may mga himala. Ganun, no? Kailangan may mga tanda. Kailangan may mga kababalaghan. Kita mo mga Israelita, ang dami ng kababalaghang nakita. Naligtas ba sila? No? Siguro, wala naman sigurong tao pa na nabuhay sa mundong ito na katulad ng mga Israelita na nakatawid doon sa dagat na pula. Kung paano nakita nilang nahati ang dagat. Aba, pagtindi nun. Pero ano ba? Naligtas nga ba sila sa kanilang kaluluwa? Hindi. Nauwi sila sa pagiging rebelde. So wala talaga doon. Maliligtas ang tao through the preaching of Christ crucified.
The foolishness of preaching. Ang kahangalan ng pangangaral ng Ebanghelyo, ang paraan para maligtas ang tao. Yan ay ang Ebanghelyong nakasulat sa kanyang banal na aklat. Okay? So, man needs to hear the gospel in order to know the way to God. No, for even ang isang tao devout siya sa kanyang pananampalataya, sincere siya sa kanyang pinaniniwalaan, wala siyang inaagrabyadong tao. Pero kung hindi niya narinig ang Ebanghelyo, wala siyang kaligtasan. At sa ebidensya niyan, kung matatandaan nyo, ay si Cornelio. Si Cornelio, dinescribe siya sa Bible, sa Acts chapter 10, isang devout man, no? Isang tao na deboto, no? Isang tao na, ang sabi roon, may takot daw sa Diyos, nananalangin lagi, no? Nagbibigay ng kanyang alms, no? Palabigay, palatulong. Generous siya kung tumulong sa lahat. Araw-araw daw nagpe-pray siya, Acts chapter 10 verse 2. Pero kinakailangang ipadala ng Diyos si Pedro sa kanya at sa kanyang sambayanan upang marinig niya at maunawaan ang Ebanghelyo. Sapagkat malibang marinig niya at maunawaan ang Ebanghelyo, ang kanyang pagiging deboto at ang kanyang pagiging mapanalanginin at ang kanyang pagiging mabait at ang pagiging matulungin ay mauuwi lang sa kanyang kapahamakan doon sa impyerno. So, the point, when God in His sovereign prerogative determines to save, He does so by sending the gospel to those whom He has chosen. Okay? So, tapusin ko na muna rito at tuloy natin sa susunod na linggo. Question and clarifications or comment dito sa ating meron po ba kayong mga additional point? Meron kayong gustong idagdag o meron kayong gustong itanong o liwanagin? Awanin. Wala na. Sige, mag-break po muna tayo, mga kapatid.